Nangyari sa isang Sabado ng gabi sa isang maliit na bayan sa Batangas nang mapilit akong sumama sa aking asawa, si June, sa kanilang lingguhang pangingisda. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung paano ko siya nahikayat, si June kasi ay matagal nang tinatanggihan ang ideya na isama ako. Palaging sinasabi niyang ito ay para sa mga lalaki lang, te. Pero sa wakas, pumayag siya, pero may isa siyang kondisyon, huwag mo akong istorbohin. Parang sinubukan niya akong turuan na hindi na ako humingi pa sa susunod. Dumating kami sa ilog bago pa sumikat ang araw. Si June at ang kanyang matalik na kaibigan na si Marco ay mabilis naglatag ng kanilang mga tent at inayos ang mga gamit. Napansin ko agad kung gaano siya kaseryoso, parang may digmaan siya laban sa mga isda. Nakaayos siya ng mga fishing rod sa tabing ilog, may maliit na bangka na inihulog sa tubig, at isang upuang parang trono ang kanyang sinakyan. Sa tabi niya, may malaking mangkok na kanyang hinahalo. Alam kong pangpain ng isda iyon, pero para sa akin, parang alkemista siyang gumagawa ng lihim na potion. Hindi ko na kinaya ang pagkabagot kaya kinuha ko ang isang fishing rod na regalo ni June at naglakad-lakad sa paligid ng ilog. Medyo kabado ako kasi bihira akong mangisda, pero natatandaan ko ang mga basic. Ngunit nahirapan ako sa mga modernong gamit kaya natuwa ako nang lumapit si Marco at tinuruan ako kung paano maglabas ng lambat. Pinili niya rin ang isang magandang pwesto para sa akin. Habang nakatitig ako sa lumulutang na pain, napansin ko si Marco na nakatayo lang malapit, naka-shorts at walang pang itaas, nagpapasikat ng mga kalamnan niya na tila nilalaro ng huling sinag ng araw. Kilala ko siya ng 3 taon na, pero ngayon lang ako napansin ang kanyang katawan, kayang-kayang maging modelo sa isang fitness magazine. Parang late bloomer lang ako na biglang umiibig sa kaibigan ng asawa ko. Bigla niya akong tinawag, Nasteng te, hindi mo ba ako naririnig? Napailing ako at tinanong siya, bakit? Itinaas niya ang isang fishing lure at sabi, subukan mo ito, te. Agad akong pumayag kahit hindi ako masyadong interesado sa spinning rod. Parang may kakaibang kaba na sumagi sa akin, hindi ko maipaliwanag. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin ng tubig. Kahit walang make-up, mukhang ayos lang ako, ang ganda ng mukha ko, ang kinis ng balat, at ang buhok ko na bahagyang kulot at nilalagyan ko ng konting oil. Lumapit ako kay Marco na nakangiti at sinimulan niyang ituro kung paano hawakan ang rod. Sa una, mga sablay ang pagkahagis ko, kaya nilapitan niya ako mula sa likod para itama ang galaw ko. Bigla, may naramdaman akong matigas na bagay sa batok ko. Hindi ito aksidente, si Marco pala ay nilalapitan ako. Ang tangang to, gusto niya ang asawa ng kaibigan niya. Pero sa totoo lang, gusto ko rin siya. Gusto kita, bulong niya sa tenga ko. Napailing ako at tanong ko, paano si June? Naulit ko ang tanong na parang hindi ako naniniwala sa sarili ko. Hindi niya tayo makikita dito, sagot ni Marco. Tara, sa mga damuhan tayo. Para akong kriminal na gumagawa ng masama, pero ang saya ng pakiramdam. Nagtago kami sa mga damuhan at ginawa namin ang gusto naming pareho. Nang biglang marinig ko ang tinig ni June, Nasteng, nasaan ka? May dala akong pain. Nandito lang ako sa likod ng mga damo. Punta muna ako sa sihi, sagot ko na may bahagyang kaba habang inaayos ang damit at buhok ko. Hindi na siya nagduda. Nakiusak siya na tulungan ko siya sa pain, na kahit papaano ay nagdulot ng konting gulat sa akin. Nang bumalik siya, halatang may panginginig sa kamay dahil sa alak na ininom niya. Si Marco, sinubukan niyang kalasingin si June habang kami naman ay patuloy na nagtatago ng sikreto. Habang dumidilim ang paligid at naupo kami sa tabi ng bonfire para kumain, napansin kong si Marco ay parang pinagsasabay ang pag-aalaga sa akin at ang pagpapahina sa aking asawa. Ang saya-saya ng gabing iyon, pero sa likod ng mga ngiti, may tinatagong lihim na maaaring sumabog anumang oras. At habang natutulog na si June sa aming tent, niyayakap ako ni Marco na parang ako ang mundo niya. Ngunit isang malakas na kaluskos ang narinig namin sa labas ng tent. Sino kaya iyon? Habang nakayakap si Marco sa akin, parang ang init ng katawan niya ang tanging nagpapakalma sa naguguluhang damdamin ko. Nakasuot ako ng simpleng puting blouse na bahagyang sumisiklab sa ilalim ng apoy, at isang maong na palda na hindi sobra ang haba, sakto lang para ipakita ang mga mahabang binti ko. Nakasandalyas ako na may maliit na takong, panghiking pero may konting ganda pa rin. Ang buhok ko, bahagyang magulo dahil sa hangin, pero ayos lang dahil may aircon naman ang kalikasan.
Bigla, may narinig kaming yabag sa tabi ng tent. Pumigil si Marco sa paghipo sa akin at tumahimik. Sino yan? Tanong ko na parang isang batang natatakot sa dilim. Nilapitan niya ang zipper ng tent at dahan-dahang binuksan. Sa labas, nakatayo si June, may dalang flashlight na parang sundalo na naghahanap ng kaaway. Mukhang lasing pa rin siya, kaya medyo nahirapan siyang tumayo. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya, maihalong pagdududa at galit. Hindi ko alam kung sa totoo lang ba siya nagalit o kung lasing effect lang yun na nagpapalito sa utak niya. Pinilit kong tumayo habang si Marco naman ay tumayo agad at nagpakita ng isang mapayapang ngiti. Wala naman, June, nagpapahinga lang kami, sabi ni Marco, pero halatang may tinatago. Napansin ko ang mga mata ni June na nakatingin sa akin na parang nagtataka, baka naman siya may hinala na. Napailing ako at sinubukan kong magkunwaring normal. Gusto mo ba ng tubig? Alok ko, habang inaabot ang bote na may tubig. Kinuha niya ito, pero hindi pa rin siya nakakawala sa pagdududa. Bakit parang may kakaiba? Sambit niya, habang niyayakap ang bote na parang iniingatan ang buhay niya. Tumigil ang usapan nang marinig namin ang huni ng mga kuliglig at ang hangin na dumadampi sa mga dahon. Parang gusto ng gabi na magkwento ng mga lihim, at naramdaman ko ang bigat ng mga mata ni June na patuloy na nagmamasid sa amin. Baka magpahinga na lang tayo, sabi ni Marco at dali-daling naglakad papalayo sa tent. Tumingin si June sa kanya at pagkatapos ay bumaling sa akin. Napagmasdan ko ang mga ngiti na pilit niyang pinipigil, pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Pagkatapos bumalik si Marco sa tabi ng ilog, naisip kong kailangan kong mag-isip ng malinaw. Sa kabila ng lahat, si June ang asawa ko. Pero bakit parang mas gusto ko si Marco? Parang isang laro ng pusong walang panalo. Hindi ko namalayan na ang gabi ay lalong lumalim, dala ang mga tanong na hindi ko pa nasasagot. At sa dilim ng kagubatan, may isang anino ang dahan-dahang sumusunod, hindi mo alam kung kaibigan o kaaway. Sino kaya siya? At ano ang tunay na balak niya sa amin? Habang naglalakad si Marco pabalik sa tabi ng ilog, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat galaw niya, ang mga kalamnan sa braso niya na kumikintab sa liwanag ng buwan, ang pawis na dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang noo, at ang mga pulang shorts na halos sumisikip sa kanyang mga hita. Para siyang mandirigmang Pilipino sa gitna ng modernong panahon, malakas pero may kakaibang lambing sa mga mata. Ako naman, nakasuot ng isang light blue na damit na medyo sumasabay sa hugis ng katawan ko, hindi sobrang mahigpit pero sapat para ipakita ang mga kurba na minsang pinangarap kong ipagmalaki. Nakasandalyas akong may strap na ginawang komportable para sa mahabang lakad, habang ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na bon upang hindi masyadong mainitan sa paligid. Habang nag-uusap kami ni Marco tungkol sa mga pangingisdang ginagawa nila ni June, napansin kong may kakaibang lamig sa hangin at parang may mga mata na nakamasid sa amin mula sa kadiliman. Napakababa ng tunog ng boses niya, halos bulong lang kaya kailangan kong lumapit para marinig. O, alam mo ba, Nasteng, na hindi lang si June ang nag-iisa sa ganitong trip, sabi niya, sinubukan akong tingnan ng diretsyo sa mata, na parang nais niyang sabihin ang isang malaking sikreto. Napangiti ako, ngunit may halong kaba. Ano naman yun? May mga tao dito sa bayan na di mo inaasahan na mahilig sa gabi, at hindi lang sa pangingisda, dagdag niya, may bahagyang pang-aasar. Sino ba naman ang mag-aakalang ang tahimik na ilog na ito ay may mga kwentong hindi mo pa naririnig? Napaisip ako. Sa maliit na bayan namin sa Taal, maraming tsismis ang umiikot, at tila ba bawat sulok ng ilog ay may kwento ng pag-ibig, pagtataksil at minsan, kahit ng pagtataksil sa batas. Pero ngayon, parang may mas malalim na lihim na gustong ipakita ng gabi. Nang bigla akong napalingon, may nakita akong anino na mabilis na naglakad sa gilid ng ilog, malapit sa mga puno. Marco, may nakita ka ba? Tanong ko, medyo nanginginig ang boses. Tumigil siya at tumingin sa direksyon na iyon, ngunit tila wala siyang makita. Sige, mag-ingat tayo, te. Hindi tayo nag-iisa dito, sagot niya, at niyayakap ang aking balikat para ipakita na hindi ako nag-iisa. Habang bumalik kami sa camp, naiisip ko ang sinabi niya, ang mga lihim sa gabi, ang mga mata na nagmamasid, at ang aninong hindi namin kilala. Parang ang pangingisda ay hindi lang basta libangan dito, kundi isang laro ng sikreto at pagtataksil. Hindi ko mapigilang magtaka, ano kaya ang itinatago ng madilim na ilog na ito? At paano ito makakaapekto sa amin? Habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan,
ramdam ko na ang gabi ay may dalang panganib na hindi pa namin handang harapin. Pagbalik namin sa tabing ilog, naramdaman ko ang lamig ng hangin na tila ba pinalalamig ang bawat hibla ng aking balat kahit pamainit ang gabi. Ang mga alon ng ilog ay mahinahon na humahampas sa mga bato, sumasabay sa mga tunog ng kuliglig at mga huni ng mga ahas na malapit sa mga damuhan. Nakasuot ako ngayon ng mahabang puting damit na gawa sa manipis na tela, medyo transparent sa mga bahagi, na nagpapakita ng bahagyang anino ng aking mga balikat at mga braso. Ang sandal kong may maliit na takong ay bahagyang nalunod sa malambot na lupa, kaya't paminsan-minsan ay kinakailangan kong itama ang aking mga hakbang. Si June ay nakahiga na sa loob ng tent, nakapikit at tila tulog na tulog, pero ang kanyang hininga ay mabigat pa rin at medyo magaspang, tanda ng lasing. Si Marco naman ay naglilibot sa paligid, nag-aayos ng apoy at naghahanda ng mga gamit para sa susunod na araw. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin, ang mga lihim na hindi pa nailalabas, mga pangakong hindi pa nasasabi. Hindi ko mapigilang maglakad papunta sa ilog, ang malamig na tubig ay tila kumakaway sa akin. Habang naglalakad, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balikat, at ang mga bituin sa itaas ay kumikislap na parang nag-uusap sa isa't isa tungkol sa mga sikreto ng gabi. Nakatitig ako sa malawak na langit at naisip ko kung gaano ako kaliit sa gitna ng lahat ng iyon. Bigla, may narinig akong boses na napakalapit, nasting imahina at halong pangungusap, parang bulong na dumaan sa hangin. Napalingon ako, ngunit walang tao ang nakita maliban kay Marco na abala sa kanyang ginagawa. Napatingin ako sa palibot, ngunit hindi ko makita ang pinanggagalingan ng boses. Nasting, nandito ka ba? Tanong ni Marco habang nilalapitan ako. Napangiti ako, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Parang may narinig akong tinig, sagot ko, medyo nanginginig ang boses. Parang tinatawag mo ako. Tumingin siya sa akin ng seryoso, at sinabing, minsan, ang ilog na ito ay hindi lang basta ilog. May mga kwento tungkol sa mga nawawalang kaluluwa dito. Napakabigat ng mga salitang iyon, at sa loob ng puso ko, may isang bahagi na naniniwala na ang gabi ay may dalang mga lihim na hindi basta-basta na ipapaliwanag. Pagkatapos noon, dahan-dahan akong bumalik sa tent, iniisip ang mga kwento ni Marco. Hindi ko alam kung totoo ba ang lahat ng iyon, pero isang bagay ang sigurado, may mga bagay sa gabing ito na hindi pa namin nakikita, at ang pangingisda ay tila naging simula lamang ng isang mas malalim na kwento. Habang nahihimbing na si June, ako naman ay nanatiling gising, pinagmamasdan ang mga anino ng mga puno na kumikilos sa hangin, at naghihintay kung ano pa ang darating sa amin sa dilim ng gabi. Hindi ko maiwasang maglakad papalayo sa tent habang ang mga huni ng gabi ay patuloy na pumapaligid sa akin. Ang puting damit ko ay bahagyang sumasabay sa bawat galaw ng hangin, at ang mga sandalyas ko ay nag-iiwan ng malumanay na bakas sa basang lupa ng tabi-ilog. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong lumalalim ang misteryo ng gabing ito, parang bawat puno, bawat dahon, ay may mga mata na nagmamasid. Biglang may narinig akong kaluskos sa likod ng mga damo. Napahinto ako at dahan-dahang lumingon, ngunit wala akong makita. Hello? May tao ba dyan? Ang boses ko ay halos isang bulong na lang. Walang sumagot. Habang lumalapit ako sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa, napansin kong may ilaw mula sa loob. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa bintana. Sa loob, may isang matandang babae na nakaupo sa isang upuan, may hawak na maliit na rosaryo at tila nagdarasal. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karanasan, at ang mga mata niya ay napakalinaw, parang nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Napatingin siya sa akin ng bigla at mumiti. Nasting, anak, malumanay niyang bati. Hindi ka dapat nag-iisa sa gabi na ito. Napaungol ako sa gulat. Paano mo po nalalaman ang pangalan ko? Dito sa bayan, kilala kita. At alam ko rin ang nangyayari sa inyo nitong mga nakaraang araw, sagot niya, habang iniabot ang kamay para halikan ang noo ko. May mga bagay na hindi dapat baliwalain, lalo na sa gabi ng pangingisda. Nagtaka ako, pero naramdaman ko ang init ng kanyang kamay. Ano pong ibig niyo sabihin? May mga espiritu dito sa ilog, mga kaluluwang hindi makahanap ng kapayapaan, paliwanag niya, habang tinitingnan ang ilog na kumikislap sa liwanag ng buwan. Kung hindi kayo mag-iingat, baka kayo rin ang mapahamak. Hindi ko alam kung ang pagod ba o ang takot ang dahilan kung bakit nanginginig ako. Anong dapat naming gawin?
Makinig sa hangin sa mga bulong ng gabi. Huwag hayaang maligaw ang landas ninyo. At higit sa lahat, magtiwala sa isa't isa, sagot niya, bago siya muling nagsimula sa kanyang pagdarasal. Nang lumiko ako para umalis, naramdaman kong may bumulong sa akin, hindi sa salita kundi sa damdamin, isang babala na kailangang paghandaan ang mga susunod na gabi. Habang bumalik ako sa camp, iniisip ko ang mga salita ng matanda. Ang gabi ay puno ng lihim, at ang aming pangingisda ay tila bahagi lamang ng isang masalimuot na kwento na kailangang tuklasin. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Hindi ko mapigilang maglakad palapit sa ilog ng muli, ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagpapatingkad sa bawat patak ng tubig na humahampas sa mga bato. Ang aking damit na asul ay bahagyang dumidampi sa aking mga hita, at ang mga sandalyas ko ay nag-iiwan ng malumanay na tunog sa malambot na lupa. Sa bawat hakbang, dama ko ang bigat ng mga tanong na bumabalot sa aking isipan, mga tanong na tila gustong sagutin ng ilog, ngunit nananatiling lihim. Habang ako'y nakatitig sa kalmadong tubig, may marahang pagdampi sa aking balikat. Lumingon ako at nakita si Marco, ang kanyang dibdib ay humihingal mula sa pagtakbo, naka-shorts at nakabukas ang dibdib na nagpapakita ng kanyang matipunong katawan. Nasting, andito ka pala, sabi niya habang ngumiti, ang mga mata niya ay puno ng pangamba at pag-aalala. Parang may mga kakaibang nangyayari, dagdag niya, habang tinutukan ang ilog. Hindi lang ito basta pangingisda, may mas malalim na kwento dito. Nakatitig kami pareho sa ilog, at sa sandaling iyon, parang naramdaman namin ang bigat ng mga lihim na nagkukubli sa dilim. Alam mo ba na may mga kwentong lumilipad tungkol sa ilog na ito? Tanong niya. Sinabi ng matandang babae sa kubo, sagot ko, ang tinig ko ay bahagyang nanginginig. May mga espiritu daw na nagbabantay dito, at hindi nila gusto ang mga dayuhan. Kung ganoon, dapat tayong mag-ingat, sabi niya, habang inaabot ang kamay para hawakan ang akin. Napailing ako sa init ng kanyang palad na sumalubong sa aking malamig na balat. Marco, paano kung may masamang mangyari sa atin dito? Tanong ko, habang nililingon ang paligid. Tila may mga matang nakamasid sa amin mula sa kadiliman. Hindi kita iiwan, sagot niya, at dahan-dahang yakap ako mula sa likod, ang kanyang hininga ay dumampi sa aking leeg. Kahit ano pa ang mangyari, andito ako. Hindi ko mapigilang huminga ng malalim habang nararamdaman ang kanyang mga kamay na dahan-dahang hinahaplos ang aking braso. Ang init ng kanyang katawan ay nagbibigay ng kakaibang kumpiyansa sa gitna ng malamig na gabi. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang kakaibang pangamba, isang babala na ang gabi ay magdadala ng mga pagsubok na hindi namin inaasahan. At sa kabila ng init ng aming pagtalik, ang anino ng ilog ay patuloy na nagbabantay, tahimik at mapanuri. Habang unti-unti kaming lumalayo sa ilog, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi, at sa isang iglap, narinig namin ang malakas na kaluskos mula sa mga puno, parang may nagmamasid sa amin, handang sumugod anumang sandali. Habang hawak ko ang kamay ni Marco, naramdaman ko ang tibok ng puso ko na parang tumatakbo sa kalagitnaan ng madilim na gubat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa paligid, matalim at alerto, habang ang mga anino ng mga puno ay sumasayaw sa liwanag mula sa aming maliit na tanglaw. Nakaitim akong damit na may manipis na strap na bahagyang bumabalot sa aking mga balikat, habang ang maong na shorts ko ay kumikiskis sa aking mga hita sa bawat hakbang. Nakasandalyas ako na may maliit na takong, sapat para sa madali ang pagtakbo, ngunit hindi nawawala ang alindog. Parang may sumusunod sa atin, bulong ni Marco habang pinipisil ang aking kamay ng mahigpit. Napapailing ako, ngunit hindi ko maitatago ang kaba na unti-unting sumisirit sa aking dibdib. Biglang may lumitaw sa gitna ng madilim na landas, isang lalaki, may suot na lumang barong Tagalog na bahagyang marumi, at ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa dilim. Sino kayo at anong ginagawa ninyo dito sa gabi? Tanong niya, may matinis na boses na puno ng babala. Si Marco ang unang sumagot, nagpapahinga lang kami mula sa pangingisda. Hindi namin intensyon na guluguluhin ang lugar. Ngunit ang lalaki ay hindi nagpakita ng pakikiramay. Hindi ito lugar para sa mga dayuhan. May batas dito na kailangang sundin. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin, at ang puso ko ay parang tumigil ng isang saglit. Ano bang batas iyon? Tanong ko, pilit na matatag ang boses. Bawal ang mga taong walang pahintulot na maglakad dito sa gabi, sagot ng lalaki, habang tumatayo ng mas malapit.
At higit sa lahat, bawal ang mga nagtatangkang sirain ang ating mga tradisyon. Tumango si Marco, naiintindihan namin pero hindi namin intensyon na makasira. Gusto lang naming magpahinga at mag-enjoy. Napatingin ang lalaki sa akin, at sa isang iglap, parang may naisip siyang bagay. Ingat kayo. Hindi lahat ng kwento dito ay natatapos ng maayos. Pagkatapos ay naglaho siya sa dilim, parang anino na hindi mo matukoy kung kailan dumating o umalis. Nang lumingon kami ni Marco, nakita namin ang mga mata na nagmamasid mula sa mga puno, maliit na kidlat ang sumiklab sa langit, at ang mga ulap ay dahan-dahang dumilim, nagpapahiwatig ng paparating na bagyo. Mukhang hindi lang isda ang kailangang huliin natin dito, sabi ni Marco, habang niyayakap ako ng mahigpit. Mukhang may mas malalim na laban na kailangang harapin. Habang naglalakad kami pabalik sa tent, naramdaman ko ang halimuyak ng lupa matapos ang ulan, at ang bigat ng gabi ay parang humahaplos sa aming mga balikat, isang babala na ang aming kwento ay hindi pa tapos, at ang panganib ay papalapit na. Pagpasok namin sa tent, ramdam ko ang init ng katawan ni Marco na nakadikit sa akin, habang ang malamig na hangin ng gabi ay sumilip sa mga gilid ng zipper. Nakapink na sleeveless na blouse ako na medyo maluwag, na nagbibigay daan sa bawat galaw ng aking mga balikat, at suot ang maong na shorts na bahagyang sumasayad sa aking mga hita. Ang buhok ko ay nakabun, na nagpapakita ng mahabang leg ko na siyang nilalaro ng liwanag mula sa maliit na lampara. Alam mo, Nasting, sabi ni Marco habang nakatingin sa akin, na parang may gustong sabihin na matagal na niyang tinatago, may mga bagay dito sa ilog na hindi basta-basta maipaliwanag. Napangiti ako, ngunit maihalong kaba. Parang pelikula na, di ba? May mga espiritu, mga anino, mga lihim sa gabi. Tumango siya at humipo sa aking kamay. Pero totoo yan. At may mga panganib na hindi natin nakikita. Habang nakahiga kami, unti-unting lumalim ang aming usapan. Napag-usapan namin ang mga kwento ng bayan, mga alamat tungkol sa mga nilalang sa ilog, mga nawalang mangingisda, at mga lihim na itinago ng mga matatanda. Nasting, gusto kong malaman mo na hindi lang ako dito para magpahinga, bulong niya, habang dahan-dahang nilalaro ang mga hibla ng buhok ko. Nandito rin ako para protektahan ka. Napailing ako, pero hindi ko maitatanggi ang saya na dulot ng kanyang mga salita. Salamat, Marco. Kailangan ko rin ng proteksyon, lalo na ngayong gabi. Habang papalalim ang gabi, ang init ng aming pagkakaibigan ay nagiging mas matindi, at ang mga kamay namin ay unti-unting naglalakbay sa bawat bahagi ng katawan ng isa't isa, na maihalong lambing at pagnanasa. Ngunit bago pa man tuluyang lumalim ang aming pagsasama, may kumatok sa tent, mabigat at malakas, na parang nagbabanta ng isang di inaasahang pangyayari. Marco, sino kaya iyon? Tanong ko habang tumitingin sa pintuan ng tent na nanginginig dahil sa katok. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan ang zipper, handang harapin kung sino man ang nasa labas. Ngunit pagtingin namin, wala namang tao, tila ba ang hangin lamang ang kumatok. Ngunit sa lupa, may isang maliit na kahon na may nakasulat na pangalan ko. Dahan-dahang binuksan namin ni Marco ang kahon, at sa loob ay may isang lumang litrato, ako, si June, at si Marco, nakangiti sa isang pangingisdang trip, ngunit may isang tao sa likuran na hindi ko kilala. Tumingin ako kay Marco, at sa mga mata niya ay nakita ko ang parehong pagkalito at takot. Anong ibig sabihin nito? Bulong ko, habang ang gabi ay tila nagiging mas madilim at puno ng hiwaga. Nilapitan ko ang litrato, ang mga gilid nito ay medyo kupas na, at ang mga mukha namin ay nakangiti sa gitna ng araw na sumisikat sa tabing ilog. Ngunit ang lalaking nakatayo sa likuran namin ay may matalim na mga mata na tila sumusubaybay sa amin ng lihim. Ang kanyang ngiti ay malamig at nagdulot ito ng kakaibang panginginig sa akin. Hindi ko siya kilala, wika ko, habang dahan-dahang iniabot ang litrato kay Marco. Sino kaya ito? Tumingin siya sa akin ng seryoso, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng lampara. Hindi ko rin siya nakita sa mga trip namin noon. Parang isang anino lang. Habang pinag-aaralan namin ang litrato, napansin kong may nakasulat sa likod nito, isang maikling mensahe, huwag kayong magtiwala sa dilim ng ilog. Ang gabi ay may mga mata. Napakabigat ng mga salitang iyon. Unti-unting bumalot ang takot sa aking puso, pero hindi ko gustong ipakita kay Marco. Ano ang gagawin natin? Tanong ko, halos bulong na lang. Unang-una, kailangan nating malaman kung sino ang lalaking iyon, sagot niya. At bakit niya tayo sinusubaybayan?
Sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na mahigpit na humawak sa akin. Nasting, hindi kita pababayaan. Ano man ang mangyari, haharapin natin ito ng magkasama. Napangiti ako, ngunit sa likod ng ngiti, may isang bahagi sa akin na natatakot. Natatakot sa mga lihim ng ilog, sa mga anino ng gabi, at sa lalaking hindi namin kilala pero tila palaging nasa aming likuran. Habang ang hangin ay humahaplos sa aming mukha, alam ko na ang aming pangingisda ay nag-umpisa bilang isang simpleng libangan, ngunit nauwi sa isang kwento ng pagtataksil, misteryo, at panganib na tila hindi pa matatapos. At sa likod ng bawat alon ng ilog, may isang tanong na kailangang sagutin, sino ang lalaking iyon? Ano ang tunay niyang intensyon? At handa ba kami sa mga susunod na pagsubok na naghihintay sa dilim ng gabi? Pabalik kami sa tabing ilog kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila nagpapalayaw sa bawat patak ng hamog sa mga dahon. Naka-light green na blouse ako na may maliliit na bulaklak na disenyo, at suot ko ang maong na palda na bahagyang umaagos sa hangin, habang ang mga sandalyas ko ay komportable sa malambot na damuhan. Ang buhok ko ay nakabukas at bahagyang kulot, na nagbibigay buhay sa mukha ko na puno ng mga tanong. Si June ay tahimik lang, tila ba may iniisip ng malalim, habang si Marco naman ay abala sa pag-aayos ng mga gamit para sa aming pag-alis. Ngunit ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay nag-iiwan ng bakas sa aming mga mukha, mga bakas ng pag-aalala at hindi pagkakaunawaan. Habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, napansin ko ang mga matang sumusubaybay mula sa mga lilim ng puno. Parang ang bawat sanga ay may sariling kwento, at ang bawat dahon ay may himig ng isang lihim. June, ano kaya ang ibig sabihin ng litrato na yon? Tanong ko ng palihim kay Marco habang si June ay abala sa paghahanda. Tulad ng sinabi ko, kailangan nating tuklasin kung sino ang lalaki sa larawan, sagot niya, na may bahagyang pag-aalala sa tinig. Pero hindi natin pwedeng gawin ito ng mag-isa. Habang nakatitig kami sa ilog, bigla akong napansin na may isang maliit na bangka na dahan-dahang lumulutang papalapit sa aming pampang. Sa loob nito, may isang matandang lalaki, may puting balbas, suot ang lumang barong at sombrero na tila galing pa sa isang lumang pelikula. Tumayo siya sa bangka at tiningnan kami, may ngiting may bahid ng hiwaga. Naghahanap kayo ng mga sagot, di ba? Wika niya, habang nilalakad ang bangka papunta sa pampang. Napatingin kami sa isa't isa, ang mga puso namin ay nagtataka at nag-aalangan. Sino ka? Tanong ni June, habang nilalapitan ang matanda. Ako ang tagapag-alaga ng ilog na ito, sagot niya, na may tinig na puno ng otoridad. At alam ko ang lahat ng lihim na nais ninyong matuklasan. Ngunit bago pa man kami makapagsalita ng higit pa, isang malakas na huni ng kuliglig ang pumuno sa hangin, at ang ilog ay tila kumulog ng isang malakas na alon. Ang mga ulap sa langit ay nagdilim, at ang hangin ay nagdala ng kakaibang simoy, isang babala na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Habang tinatanaw namin ang matanda, naramdaman ko ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa panibagong pag-asa at panganib na naghihintay sa amin sa dilim ng ilog.